Heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Hello mga ka-TH, welcome back to our channel for another minute of treasure discussion. Right here in our channel, Surigao San, ako'y magbigay pugay shout out sa lahat ng aking subscribers at sa iyo na bago pa lamang nag-click at bumisita sa aking channel. Welcome here. Shout out sa ating mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, diyan sa Iligan, in Panay, Cavite, Tawi-Tawi, Bicol, Zamboanga, Davao, Davao del Norte, del Sur, Samar, Leyte, Ormoc, and Cebu, also in Palawan, in Kalinga, Cordilleras, Ifugao, sa Negros, at dito sa mga isla ng Surigao, Surigao del Norte, sa Dinagat Island, Socorro, also dyan sa Siargao. Also, hello to our subscribers in Canada, California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, Qatar, Riyadh, Saudi, also in Indonesia, Malaysia, Korea, Taiwan, also in New Zealand. At ngayon, atin ang tunghayan ang aking partial decoding at analysis sa mga markers na ito na padala ng ating ka-TH. Tayo na! Okay, at eto yung mga pictures na padala ng ating ka-TH. Dito sa picture na ito ay merong 4 na guhit, which means sa tingin ko ito ay nag-signify or ang kahulugan niya ay deep. Sa 4 na guhit, pwedeng 4 meters lang yan ang lalim. Ang 4 meters ay parang 2 Lebron James yan na pinagdugtong. So medyo malalim na siya, 2 matangkad na tao. Okay, at meron itong katabi na triangle, which kung tingnan natin ay mas mahaba itong mga side na 2 dito. Therefore, kung hatiin natin yan, ang kanyang direction ay pababa. So tamang-tama, pababa ng 4 meters. So meron tayong given deep na ngayon, given na lalim ng item. Ngayon ang problema natin ang direksyon kung saan to pupunta or saan banda tayo maghukay. Yan ang ating problema. Ilang meters ba galing sa bato na yan? Yan ang ating tatalakayin mamaya. Patuloy pa tayo sa ito yung triangle na nakakarve. Siya nagturo pa rin pababa. So tama yung 4 na guhit sa unahan ay going down talaga yon. At ito yung sketch. At ito yung sketch ng ating ka-TH. Medyo malabo nga lang kaya ginawan ko ito ng aking sariling drawing. So tamang-tama, north, south, eksakto ang direksyon niya, west, east. So kung nakita nyo, merong sign dito na yan ay 8 sa kanji. Ito ay 8 sa kanji, which kung basahin sa Japanese, hachi. Hachi yata to. Nakalimutan ko tong number 8, hachi. Okay, so tama nga, hachi ang number 8. Nagaganyan yan. So meaning meron na tayong distansya ngayon. Yung hachi, yung 8. It's either 8 yards or 8 meters or 8 na step na malalaki or stride or hakbang. So 8 hakbang. Ang direksyon ngayon ay pababa. Okay, mamaya sa drawing ay ating klaruhin yan. So ito, gumawa ako ng drawing ko at kinulayan ko. Ayan ang resulta. So
So klarong-klaro na to guys. Ngayon dito tayo mag-decode niyan. So lagyan muna natin to ng direksyon. Ito daw sa itaas ay north, south, and then west and east. So tamang-tama talaga. Kung nakita nyo guys, itong apat na linya dito, ito yung hukay, ito yung tunnel, which is sa tansya ko ay 4 meters or 4 yards, or sa kanilang Japanese unit ay 4, yung tinatawag na ken, or yung ano pa yung isang Japanese na unit na halintulad sa foot. Ang ken naman ay mas malaki yan sa meter. Yung shaku pala yung isa. Yung shaku naman ay medyo malaki yan or mahaba yan kaysa 1 foot. So 1 foot mahigit ang 1 shaku. So pwedeng kung 4 feet, nasa 1 meter mahigit lang. Napakababaw naman, hindi pwedeng magbaon ng hapon ng ganyan kababaw na 1 meter lamang. Except kung sila ay nagmamadali dahil tinutugis na sila ng mga Amerikano, kaya minsan naging 1 meter lang ang pagbaon at tinatakipan ng malalaking bato. Pero kung meron silang panahon para magbaon ng treasure, example meron pa silang 1 week sa bundok or 5 days, 3 days, pwede pa silang maghukay niya ng malalim hanggang 7 to 10 meters. Ang lalim niyan kasi pag malaking halaga, ayaw talaga nila yan ipakuha kahit kanino, kaya malalim ang pagkabaon. Yung kwento ng mga mababaw, yun ay nagmamadali lamang sa pagbaon dahil sa papalapit na ang mga Amerikano, Allied Forces, kaya sila ay nag-rattle, kaya tinakipan ng bato, sinuksok sa butas, ganyan ang nangyari. Alright, so meron na tayong kumplitong direksyon, lalim, at distance. Okay. So ano ba ang distance guys? Saan ba tayo pupunta? Ang sundin natin ay itong triangle. Sabi ng triangle, mas mahaba ako dito, pababa. Kaya papunta ako dyan. Pero kung i-drawing natin yan sa top view, kung ito yan, ito yung sign na triangle, hindi talaga yan dyan sa kanyang baba, kundi dito pa yan. Kung yan ay top view. Kaya hakbang tayo papunta sa harap. Example, bumaba tayo dyan and then hakbang tayo ng 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Example, yan ang hakbang natin papunta kung saan nakaharap ang triangle. So, dito tayo mag-test dig ng 2 meters. Test dig lamang yan guys, at ang circumference ay laki-lakihan nyo kung pwedeng 2 meters. Ang circumference or 1.5 ay pwede na yung 1.5. Ang 2 meters ay malaki na yan. Pero mas maganda, mas malaki para malaki ang tsansa na matamaan nyo ang item. Halimbawa, kung nandito ang item guys. Example, ito yung hukay nyo. Tapos yung item ay nandito lang. Kahit malagpasan nyo pa yung item, hindi nyo talaga matatamaan ang item kasi maliit ang inyong opening sa butas dito. Pero kung yan ay nilakihan nyo ng doble, sabihin natin 2 meters, ganyan, sa paghukay nyo ay ayan, tatamaan nyo talaga yung item kaysa maliit na hukay. Karamihan kasi sa nakita kong hukay sa mga bundok ay 1 meter diameter, kakasya lang yung tao, isang tao. Hindi ganyan kaliit ang mga digging test dig, dapat ay mas malaki, 1.5 to
to 2 meters ang diameter ng butas. So pwede na 1.5, pero kung pwede lang ay 2 meters. Sa nakita ko kasi ng mga successful recovery na gamit ang mga backhoe, excavator, mga bulldozer, ay napakalaki talaga ng kanilang butas na hinukay. Yung circumference ay kasing laki ng swimming pool. Kung gawin na square yun, swimming pool talaga na standard. Malaki para tatamaan ng item. Alright guys, so balik tayo dito. So naghakbang tayo ng 8. Bakit 8 kahakbang or 8 kametro or 8 kayarda? Kasi ito yung nagsabi. Yan kasi ay number 8 yan. Ang meaning na yan sa Japanese ay 8 hachi. Ang tawag, ang pagbigkas ay hachi. Hindi hatsing ha. Hachi lang. Baka magka-COVID pa tayo kung hatsing. So hachi, 8. 8 kahakbang. Alangan namang 8 kadangkal. Hakbang talaga yan. Malalaking steps, yards, or it can be yung mas malaki pa sa meter and yard. Yung ken na unit ay mas mahaba yan. Yan kasi ay Japanese measurement. Saka yung shaku. Ang shaku naman ay 1 foot mahigit. Kaya alangan naman na shaku ang gagamitin, maiksi ito. Kaya kung gagamit sila ng pangsukat, siguro yung ken, yung napakahabang hakbang, mas mahaba pa yan sa 1 meter. Okay, so ngayon, ano pa ba ang paraan? Maliban sa ganito guys, na meron na kasing 8 meters given, kaya hindi na tayo gagamit ng 357. Ang 357 na measurement ng mga distances, yan ay gagamitin lamang kung walang given distance na nilagay sa bato. Dito meron ng number 8, kaya maswerte na tayo. At merong pang triangle na nag-point pababa. Okay, ang second way, second method na gagawin natin dahil sa ang 4 na guhit ay nandito sa kanan, therefore pupunta tayo sa kanan dito. Ilang hakbang ba? 8 pa rin. 8 hakbang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito tayo mag-test dig muli ng 2 meters. At kung may makita tayo, tulad ng mga katiyats natin, nakakita ng alkitran sa 2 meters, alkitran nakadikit sa mga malapad na bato, meaning to say, yung mga bato na yun na nasama pagbaon, yun ang minamasahan nila ng alkitran na binabalot sa mga gold bars. Kasi siyempre, minamasa pa yung alkitran, niluluto yan sa, pinapakulo yan, at doon yan binubuhos nila sa mga malalapad na bato at doon sila nag-process sa pag-coating or pagbalot ng mga gold bars. Kaya minsan naisama sa pagtapon doon sa hukay yung bato na nilalagyan ng mga or may mga nakadikit na alkitran. Kaya kung makita, mayroon kayong makita ng mga ganyan na bato na may mga alkitran, meaning to say, yan na yung butas. Yan na yung hukay na dapat ipagpatuloy. Kasi naisama yan sa pagtapon doon sa butas nung i-backfill na nila ang lupa. Tulad dito, tinapon dito, and then mag-backfill sila ng mga lupa, tabon. Kaya magtaka tayo, bakit mayroong alkitran sa 2 meters? Ganyan ang nangyari kasi yan, naisama sa pagbaon. Parang marker na rin yan nila para sa pag-retrieve nila. Alam nila na mayroong bato na may mga nakadikit na alkitran. At yun ay mga malalapad na bato, parang lapida. Doon kasi minamasa yung yung process sa pag-coat ng gold bars. Alright, so 8 meters or 8 yards or 8 kahakbang papunta rito. And then test dig tayo ng 2 meters. At pag may makita tayong ganun, mga alkitran, uling,
Mga lata na kahoy, putol-putol na kawayan, nalata na rin. Black soil, ganyan. Kung may makita tayo dito sa parte na to, yan ay palatandaan na proceed tayo pababa for another 2 meters. At kung aabot tayo sa 2 meters, meron na naman tayong makitang mga bagay na gawa ng tao na isinama nila sa pagbaon. At kung maswerte tayo, yung makita kaagad natin ay yung concrete vault or box, concrete box na nilagyan ng mga item na hinahanap natin. Pero hindi lahat ng ibinaon ay puro gold bars. Meron ding alahas lamang na nakalagay sa box. Tsaka yan ay nilagay sa concrete vault para hindi mag-disintegrate, hindi magkawatak-watak sa tagal ng panahon. Ma-preserve pa rin yung mga gold dahil sila nakabalot sa konkrito na vault. At ano ba ang size ng karamihan ng concrete vault? Yan ay 1 meter lamang guys, by 1 meter ang mga concrete vault. At ang laman yan ay nasa 4 na ammunition box. At kung susumahin yang 4 na ammunition box, bawat box merong mga 4 na gold bars yan hanggang 6. So merong 6 times 4. Merong 24 gold bars sa isang concrete vault. Yan na estimate lamang. At kung mga alahas yan ay marami at mahal na yan at meron ng value na million of pesos. Kaya lang huwag tayong masyadong expect kung mag-treasure hunting na makakita kagad tayo. Be positive lang. Dapat lang ay positive palagi. Kahit na merong mga nagsasabi na hindi ganyan ang direksyon, ay huwag kayong magpa-apekto kung ano ang sinasabi ng inyong puso plus ikumpara nyo yung aking decoding at analysis. Kung yung puso talaga ang sundin natin, kung sabi ng puso maghukay ka pa doon sa kanan, maghukay ka pa. Ang puso kasi ang importante. Yung mata natin ay minsan bulag yan. Ang puso ang pinaka-importante. Kaya nga, sabi sa Biblia, wherever your treasure is, there will be your heart also. Sabi din ng mga Korean na nagbaon, ay lalagyan natin ng marka na puso ang mga treasure natin kasi ang ating puso ay palaging nag-iisip ng gold na ating ibinaon kasi mahal natin ang gold, kaya puso ang ating magandang symbols for treasure. Kaya maraming puso guys na treasure marker. Yan ay mga sa Koreans at napakaraming yan sa Mindanao, sa mga isla. Sa Mindanao maraming heart sign na naka-engrave sa bato. Okay, ngayon guys, ay 2 na ang ating digging spot na nagawa. Isa yung dito sa harap mismo ng triangle at naghukay tayo dito. At isa rin yung papuntang east sa eksaktong 8 meters ay naghukay din tayo dito. Ngayon guys, meron pa bang iba? Kasi 2 hukay lang yan. Paano kung hindi natin matagpuan sa 2 hukay? Meron pa bang ibang paraan? Meron pa rin. Kasi ang pagbaon ng mga Hapon ay naka-align palagi yan sa north, south, west, and east. Kaya itong napuntahan natin ngayon ay south and east pa ito. Ang hukay natin ngayon ay ito ang south, ito ang east. Meron pa tayong 2 na natira na digging spot pa ganito. Punta tayo sa west dito. Ganon din. Hakbang tayo ng 8. Okay, so pagdating sa 8, hukay tayo. 2 meters test dig. Ito yung west. At kung wala sa west, meron pa ba guys? Meron pa kasi ang north ay nasa likod niya.
doon. Ganon din, 8 meters, 8 hakbang, 8 yards. Mag-adjust lang kayo palagi. At kung hindi makuha sa 8 yards, 8 hakbang, ay gamitin nyo yung Ken Japanese measurement na mas mahaba sa meter. Yun ay 1 meter and a half. Kung ating ipagtapat ang meter sa Ken, so ang Ken ay mas mahaba ang Ken. Ang Ken ay nasa 1.5 meter kumpara sa meter. So ang isang meter is equals to 1.5 Ken. So pwede rin mag-adjust kayo guys. Pag wala sa 8, adjust ng isang hakbang. Paunahan. Dito rin, adjust din. Dito ay adjust din. Kasi baka Ken ang ginagamit, hindi meter at hindi yards. Ang Ken ay yun ang pinakamahaba na hakbang na magawa natin sa mga height na itong average height ng Pilipino ay 5'9" or 5'10" na height. Okay, so napakalinaw guys ng treasure marker na ito. Pag palagi kayo sa akin nanonood, ilang taon lang o ilang buwan ay magiging decoder na rin kayo kung mamemorize nyo lahat ang mga sign na yan. Kasi ako 4th year college pa lamang noon ay palagi na akong nagbabasa ng mga libro about treasure hunting. Hanggang ngayon meron akong 3 libro na reference for treasure symbols and codes. Kaya parang dictionary na rin tayo. Parang pastor na rin tayo sa treasure hunting. Kahit hindi na tayo magbasa, basta palagi mo yan tinitingnan, may memorize mo rin yan. Kaya swerte na nga kayo ngayon, meron ng YouTube. Kami noon, wala pa, mga papel-papel lang yung gamit namin, Xerox, compilation, paggawa ng libro, hard book bind, ganyan. Ngayon ay kopyahin nyo lang sa USB, lagay sa computer, ay meron na kayong collections. Napaka dali sa panahon na ngayon. Pero ang paghukay ay ganun pa rin, hindi madali. Kasi nasa lupa siya, hindi high-tech ang lupa. Hukayin pa rin yan gamit ang shovel, pala, piko, breta. Yan lang nagkaiba kasi parehong huhukayin natin, pero sa pag-acquire ng ganyang mga knowledge about treasure marker ay madali na lang dahil sa YouTube. Kaya salamat sa YouTube at meron to at nakagawa ako ng community at nagiging isang influencer sa mga treasure hunter na novice. Ang aking purpose lamang guys ay maipamahagi bago pa naman ako mag-retire. 8 taon na lang. Umpisa ngayon ay mag-retire na ako at siguro yung anak ko na lang ang magpatuloy ng channel na to. Alright, God bless you all. Ako'y magpaalam na, Surigao Sun. Thank you so much for your support. May God bless you and give you the best of health and stay out from COVID. But don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.